So dito, wala nang access sa may phone nyo. Is legit naman na 0% interest sa unang loan nyo. So ang tanong, kung meron ka dito hindi na bayaran sa may ibang loan apps, ay ma-aprobahan ka pa din ba dito sa may website na to? So yes, mataas pa din yung chance mo na ma-aprobahan dito kahit na meron kang hindi pa bayad doon sa may ibang loan apps. Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may sasagutin tayo na isang nag-comment sa aking video ano daw yung pwedeng loanan na hindi kailangan ng application. So siguro yung ibig sabihin niya dito, yung hindi na kailangang i-download na mga loan application pero pwede pa din daw makapag-apply ng loan. So meron bang ganon? Yes, meron tayong pwedeng applyan ng loan na hindi kailangang i-download sa may cellphone natin sa iOS or Play Store. So kahit hindi natin i-download yon ay yes, pwede pa rin tayong pautangin. So ano ba yon? Ano ba yung loan apps na yon? So meron ako sa inyo i-share na 5 loan apps na kung kagaya kayo nitong nag-comment na to na ayaw nyo ng sobrang daming ini-install. At syempre pagka nag-install kayo, ma-access niyan lahat ng nasa phone nyo, lalo na yung nasa may phone book nyo, yung SMS, at yung iba dyan is pati yung pictures nyo sa may gallery na access din syempre. So kung ayaw nyo ng ganon, gusto nyo ng security, is pwede nyo i-try itong mga loan apps na to na i-share ko sa inyo. So ayun nga, simulan na natin. Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway every month yan. At sa aking 2 cellphone giveaway sa December na yan. Ayan, 2 ang maswerteng mananalo. So kung baka ikaw na yon, kaya i-PM mo na ako agad sa aking Facebook page para maisali agad kita. So ayan, simulan na nga natin. Pero take note nga lang pala, itong mga isi-share ko sa inyo na to is hindi ko sa inyo inire-recommend talaga na subukan nyo as in now na. Dahil nga yung 5 na to is may sasuggest ko pagka hindi kayo na-aprobahan sa may lahat ng super duper legit, kagaya ng Tala, G-Loan, S-Loan, Maya, One Hand Bill is at marami pang iba. So ito na lang yung pinaka-list options nyo pagka hindi kayo na-aprobahan sa mga yon. So, pwede nyong itry to. Pero bago nga kayo mag-confirm na mga loan application nyo is kailangan malaman nyo muna yung mga sasabihin ko sa inyo, yung pros and cons, kung ano ba kinagandahan na to, ano yung pangit dito, para nga maging aware kayo. Hindi yung may makita lang kayo magandang offer online sa mga ads, ay click na kayo agad. So, yun, mas okay na inaalam nyo muna kung anong background ng loan application na gusto nyong itry. So, dito, website lang tayo mag-a-apply. Yung iba dito is meron na talagang application pero pwede nyo pa din choice nyo pa din na mag-apply doon sa may website kung saan hindi nyo na nga i-download yung kanilang application, di ba? So dito, wala nang access sa may phone nyo or permission na kailangan sila. Una-una na nga dito ay yung Cash Express kasi meron din silang website. Nagawan ko na din to ng review matagal na dito sa my YouTube channel ko para sa may mas detalyado nga ang pagre-review. So yun, pwede nyo panoorin yun. Pero dito nga is pwede nyo tong applyan ng loan gamit lang dun sa may website nila. Punta lang kayo dun sa may Cash Express. At dito is legit naman na 0% interest sa unang loan nyo. Take note, for first time user lang. May re-recommend ko to for your list option nga kung ikaw ay first time user. At kung ikaw ay repeat borrower naman na is mas okay na wag na kayo dito mag second loan kasi nga ay medyo mataas din ang interest nito. So para sa akin okay lang ako dito sa may first time user kang mag-a-apply. Ayan, sa first time. At yung 0% interest na yan ay for 7 days lang. Dapat on or before 7 days ay mabayaran na. So itong mga website na to is more on short terms lang talaga. Kung nangailangan kayo ng matagalan talaga, 1 month, 2 months, up to 12 months, ay hindi ito yung para sa inyo. Pero kung may kailangan nga kayong bayaran, kinabukasan, or sa makalawa, pwede kayong mag-try dito. Basta pagka nakuha nyo na agad yung pera nyo, ay bayaran nyo na din agad tong na-loan nyo sa mga i-share ko sa inyo, if ever man na i-try nyo, para nga walang maging problema in the future. Yung iba kasi meron ng pera, pero ayaw pa ding bayaran yung na-loan nila. Kaya ayun, nagkakaproblema pagka, ayun, due date na at wala nang maibayad. So basta magkaroon kayo agad ng pera, bayaran nyo agad kung ano yung utang. So dito nga sa may Cash Express, diba, dami kong sinabi, pwede kang makapag-loan dito ng 1,000 pesos up to 20,000 pesos. Pero, kung ikaw ay first time user, hindi ka makakapag-avail agad ng 20,000 pesos. Kasi, for repeated borrowers nga lang yung up to 20,000 pesos na yon. So dito, mabilis lang din. Same day, pwede ka ditong maaprubahan. At isang valid ID lang din yung kailangan. So dito, in 5 minutes is, pwede mo nang matanggap yung iniloan mo. Papunta dun sa may disbursement channel nga na napili mo. So dito sa may Cash
Express, meron silang mga options na pinakita ko dun sa may unang review ko na pwede mo daw i-extend ang iyong due date. Pero, ngayon ko pala sinasabi, huwag nyo nang itry yun dahil kung mapapansin nyo, mas lalaki talaga, doble, triple, yung pinakakabuuan nga nung naibabayad mo na kaysa dun sa may pinaka-loan amount mo lang. So, sobrang lalaki na, kaya I suggest na huwag na kayong mag-extend ng loan dito. Yung pwede nga pala mag-apply dito is 21 up to 70 years old. Ayan, currently employed or with stable source of income. Syempre, Pilipino na dito nakatira sa Pilipinas, so bawal ito sa may nasa abroad. At yung mga IDs naman, yung mga requirements ay passport, national ID, driver's license, SSS, UMID, postal ID, PRC ID. So kung wala kayo ng mga non is hindi kayo makakapag-proceed dito sa may Cash Express. So dito kung ikaw ay repeat borrowers na, pwede ka pa ding makapag-avail ng 7 up to 14 days na pagbabayad nga. So dito nga is nakalagay na sa kanila short-term needs. So pang short-term lang talaga to, kung nangangailangan kayo ng mabilisan lang din na pagbabayad, ay pwedeng-pwede sa inyo itong si Cash Express. So, yun yung una natin, si Cash Express. Pero dito sinasabi ko sa inyo, meron kayong matatanggap na iba't ibang klaseng text messages pagka hindi kayo agad nakapagbayad. So, ito for short-term needs lang. Ayan, okay to pagka kaya nyong bayaran agad-agad. So, ayan, meron kayong hindi agad inaasahang kailangan bayaran, pwedeng-pwede to. At yung pangalawa nga natin is si Digido. Nagawa ko na din ng review to. So, dito pwede nyong i-download yung kanilang application at pwede din namang sa website lang para less permissions na nga lang din na kailangan yung i-allow. So, dito nag-offer din sila ng 0% interest pero good for 7 days lang din. Kung first time user kayo dito sa may Digido, pwedeng-pwede, maire-recommend ko sa inyo. Pero list option lang to ha. Kagaya na sabi ko sa inyo doon sa may una. At pwede ka nga ditong pautangin ng up to 25,000 pesos. So, yung mga pwedeng mag-apply dito is 21 up to 70 years old din, Filipino residents, bawal yung nasa abroad. At syempre, kailangan meron ka ditong trabaho. So, dito nagawa ko na din ang review at possible na kayo ay ma-home visit dito if ever na hindi kayo makapagbayad at lalo kung kayo ay within Metro Manila, NCR. Ayan, possible na kayo ay ma-home visit pagka super tagal na ng loan nyo dito at malaki. So dito, same day, pwede kayo ma-aprobahan at pwede nga kayong pautangin ng up to 10,000 pesos. Pero kung ako sa inyo, kung magkano lang kailangan nyo, yun na lang yung utangin nyo. Kung mabigyan man kayo dito ng malaking credit limit agad for first time user, ayan, mas okay na kung magkano lang kailangan nyo ay yun lang yung utangin nyo. So dito, hindi na kailangan ng guarantors at marami pang ayan, documents na kailangang ipasa. So kaunti lang din yung kailangang i-provide dito na personal information mo. At ayun, pagka same day na aprobahan ka na same day talaga is mare-receive mo yung iyong pera. Kaso nga lang dito is mas okay doon na government issued ID yung inyong ipepresent sa kanila. So dito naman sa may Digido, ayan, natry ko na din tong applyan pero hindi naman kasi ko nagpapalit ng bayad dito kaya wala ako nare-receive na iba't ibang klase ng text. Pero dito 100% sure meron kayo din talagang mare-receive na text, na calls galing sa iba't ibang numbers. Ayan, super common na lang din yan, yung mga na-experience natin na yan. Ako kasi na-experience ko doon naman sa may Mr. Cash. Ayan, so meron ako doon na-receive na multiple calls and text nung hindi agad ako nakapagbayad. At wala pa yung due date ko, ayun, may tumatawag na sa akin, may nagte-text na as a reminder lang naman. So wala pa namang pananakot akong na-receive doon sa may Mr. Cash. Siguro papunta na doon kung hindi ko agad nabayaran. So dito, yes, meron pa rin kayo talagang mare-receive na ganon. Kaya kung hindi kayang bayaran sa may due date na nakita nyo dito or within 7 days ay wag na din tong itry. So dito, kahit hindi nyo i-download yung Digido app, pwede nga kayong ma-aprobahan kahit sa website lang. At yung next naman ay yung Finbro. Ayan yung pangatlo natin. Dito, pwede kayong makapag-apply din. I-type nyo lang yung Finbro sa may website and ayun, pwede na kayong makapag-loan dyan. Kahit first time user ka pa nga lang. So dito, meron pa din silang ino-offer. So hindi pa din nila tinatanggal yung 0% interest sa may unang loan. Pero ito, good for 7 days lang din. Short term lang din itong Finbro na to. So pwede nga kayo dito makapag-loan ng up to 50,000 pesos pero for repeat borrowers lang yun. Kung ikaw naman ay bago pa lang, pwede kang ma-aproba ng 1,000 up to 5,000 pesos, up to 20,000. Yan, depende dun sa may documents na ipapasa mo sa kanila. So, dito isang valid ID lang din yung kailangan nyo at ayan, selfie, syempre. So, dito pwede rin kayong ma-aprobahan same day pero pwede kayong mag-antay up to kinabukasan, lalo na pagka maraming nag-a-apply sa kanila, kaya siguro ganong natatagalan. Basta tingnan nyo lang yung inyong
SMS, ayan yung inbox nyo dyan sa may phone nyo dahil nagte-text sila pagka ikaw ay naaprubahan na or kung pumasok na yung amount dun sa may iyong disbursement channel na napili. Dito naman sa may Finburo, meron ka ding marireceive dito na reminders sa may text, ayan, sa may calls. Kung ayaw nyo naman na mas dumami yung tumatawag at nagte-text sa inyo, pwede nyo sagutin din yung tawag. Dahil dito meron pa din naman talagang feeling agent na okay kausapin talaga. So dito pwedeng mag-apply yung 20 up to 70 years old. Syempre kailangan meron ka ding trabaho, regular income, stable income. At once nga na ma-aprobahan kayo dito, pwede nyo na ding ma-receive yung iyong ilo-loan sa may GCash, ayan, sa may Maya, sa bank accounts na napili nyo nga. Ayan, ako personally okay din ako dito sa may Finburo. Short term lang din pero maaasahan mo talaga pag meron kang mabilis na kailangan bayaran. So kung i-confirm nyo naman yung ilo-loan nyo dito, pwede nyo tong bayaran sa may, ayan, sa e-wallet, sa payment center, sa may bank transfer. So kung magkaroon man daw kayo dito ng problema sa may Finburo about sa may pagbabayad, kung hindi nag-reflect yung bayad nyo dito sa may kanilang website, pwede nyo daw silang kontakin sa may collections@finburo.ph. Yan, at intayin nyo nga lang daw na ma-post din, lalo na kung kayo ay nag-advance magbayad ng up to 3 working days. At ang next ko naman ay yung KV ko. Yan, parang same lang din siya dun sa may mga previous na nabanggit ko kanina. Pwede ka makapag-loan dito ng up to 25,000 pesos at ayan, up to 180 days naman. So ito gagawin ko din to ng separate na video para sa mas detailed nga na review para makita nyo kung ano talaga yung pinaka step by step process. So dito sa may baba pwede kang mamili sa may pagbabayad nyo ng 15, 45, 75, 105, 135. Ayan, so meron kayo ditong makikitang pinaka-calculator at kung kailan nyo babayaran. So nandito sa baba kung magkano yung pinaka-amount na babayaran nyo. So dito hindi nyo nakakailangan din mag-download dahil sa website lang makakayari kayo mag-apply. So dito, up to 1 day din yung approval. At yung mga pwedeng mag-apply naman dito is 20 to 55 years old lang. So yung mga nauna ko na banggit kanina up to 70 years old. So dito mas mababa ang kanilang age limit up to 55 lang. So isang government ID at ayan, mobile phone number na hindi daw dapat naka-block, not block. Kasi dito is maaari at maaari nga talaga kayong tawagan. So yung iba kasi is naglalagay dito ng ibang phone number which is akala nila hindi tatawagan pero tatawagan yon. Pwede ka nga dito makapag-loan ng 1,500 up to 25,000 pesos. Payable siya within 60 days. At kung gusto mo naman na mapabilis yung pag-approve sa inyo, pwede ka dito magbigay ng supporting documents like payslip, certificate of employment, ayan, ITR company ID at DTI. Sa may repeat borrowers daw dito is, ayan, automatically approved na daw kayo. Pero I suggest wag na din kayo dito mag-reloan. For first time user lang din. Yan, sa may unang borrower dito is pwede kang makapag-loan ng, at mabayaran nga pala ito ng up to 60 days. Pero pag repeat borrower na up to 180 days na. Syempre, mas mahabang pagbabayad is mas malaki syempre ang babayaran nyo. So, suggest ko talaga kung kailan kayo magkaroon ng pera, kahit hindi nyo pa due date is bayaran nyo na. Kahit sa anong loan app pa yan. Para iwas hassle na nga din in the future. So dito naman if ever na i-grab nyo yung opportunity na to na mapautang kayo, maaprobahan kayo is pwede nga itong mapunta sa inyong bank na napili. At pwede din naman sa may Cebuana na cash pick up. Ayan, sa may GCash. So dito kung ayaw nyo naman, ayan, gusto nyo i-cancel. Pagka doon na-aprobahan na kayo, hindi na yan pwedeng ma-cancel, hindi na yan pwedeng maibalik. Pero, kung hindi nyo pa na-confirm yan, ay huwag nyo na lang i-confirm. So ang tanong, kung meron ka dito hindi na bayaran sa may ibang loan apps, ay ma-aprobahan ka pa din ba dito sa may website na to? So, yes, mataas pa din yung chance mo na ma-aprobahan dito kahit na meron kang hindi pa bayad doon sa may ibang loan apps. Yan, base na din to sa may kanilang website kasi binabasa ko din yung kanilang frequently asked questions. At yung pagbabayad nga dito, syempre maglalagin ka dito sa kanilang website ulit. Pwedeng sa may bank, pwede din sa Cebuana Luwilier kayo magbayad. Yan, EasyPay, RD Pawn Shop, 7-Eleven at marami pang iba. At yung pinaka-last ko nga is, yung recent ko lang din na na-review ulit yung MoneyCat. So ito, same day din na aprobahan ako. At dito is walang bawas yung na-loan ko. Pwede ka dito makapag-loan ng 500 pesos up to 20,000 pesos. At short term lang to ha, kagaya nung sabi ko sa inyo kanina. So itong lahat ng to is short term lang. Kung kailangan nyo ng super haba ng pagbabayad, yung months talaga, installments ay hindi para sa inyo to. So ito yung
mabilisan lang din na pagbabayad. Ayan, mabilis nyo makukuha yung loan nyo dito, dapat mabilis nyo ding bayaran. So, pwede nyo panoorin yung nireview ko dyan para sa may mas detailed nga na review. So, pwede nyo tong bayaran ng 3 months up to 6 months kung ikaw ay repeat borrower na. At yung pwede namang mag-loan dito is 22 up to 60 years old. Ayan, bawal din to sa may nag-a-abroad, dapat yun nandito lang din sa may Pilipinas. At kailangan meron ka ditong trabaho, stable income. At 2 contact references lang din yung ilalagay mo dito or ipoprovide mo. So, yung loan terms nga pala dito available are 7 days up to 30 days. Kaso nga lang dito, buo mo siya makukuha pero sa may bank account pa lang yung open sa kanila. So, sana magkaroon na din ng GCash para doon sa may mga first time user. Ayan, na magtatry dito is pwedeng matransfer sa may GCash nyo yung inyong mailoloan. Pero as of now kasi is bank pa lang yung open sa kanila. At if ever nga din na i-grab nyo yung opportunity dito na makapag-loan is pwede itong bayaran sa may GCash. Pero yung details din nung pinakapagbabayad nyo is makikita doon sa may website ng MoneyCat. So pagka nag-login kayo doon, huwag nyo na lang din kalimutan yung inyong password. Kaso dito sa may MoneyCat is, base na din sa mga na-review ko, nabasa ko online ay maaari din kayo makatanggap dito ng iba't ibang klaseng text and calls. Halos dun sa may lahat naman na nabanggit ko dito sa may 5 websites nga na to na pwede mong applyan online ay makakatanggap ka talaga. Kaya kung hindi nyo kayang bayaran on or before 7 days, kasi dito, halos lahat nga is nag-offer, diba, ng 0% interest, pero yun ay good for 7 days lang. Pagka ikaw ay lumagpas sa 7 days, magkakaroon ka na talaga ng iba't ibang klaseng text messages, makatanggap ka. So, para maiwasan yon kung hindi kayang bayaran, kahit na short term lang to is wag na i-grab. Para maiwasan nga yung problema in the future sa may pagbabayad. So, ito for list options lang din. Kaya kung first time nga kayo dito sa may larangan ng utangan online, ay mas okay na subukan nyo dun sa may mga super legit kagaya na nabanggit ko dun sa may bungad. So, kung meron pa ako hindi nabanggit dito na pwedeng ma-applyan online, website lang, is i-comment nyo na dyan sa comment section para mabasa nga din nung iba. At sabihin nyo na din, i-comment nyo na din kung ano yung na-experience nyo doon sa may mga nasabi ko din kanina. Bukod doon sa may multiple text and calls na matatanggap nyo. Ayan, kasi 100% sure meron kayo dito matatanggap. Kaya, ayun, lagi nyong isipin na mga ilang beses kung i-continue nyo ba yung pag-apply dito, pag-confirm dito, or hindi. Kasi nasa sa inyo pa din talaga yung pinaka-desisyon. So ako, sinashare ko lang kung ano yung mga background nito, kung ano yung maaaring ko i-expect, kung sino yung qualified, at syempre yung haba ng pagbabayad. So ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog.